This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Tama. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Believe na believe. I'm so much impressed, sabi ni PRRD kay Kong Marcoleta. You are one of a kind. Kaya dapat tumakbo kang senador. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si General Macanas at si Tatay Digong mga kababayan. Nagsalita na nga si Tatay Digong dito sa mga ginagawa ni Tambalos at mga alagad niyang buwaya sa House of Crocs, na kung saan pinuputakti nga itong si VP Sara kahit wala namang ginagawang mali. Na sige Tambalos, ikaw na ang maging presidente, ikaw na ang maghari. Pero ang hamon ni Tatay Digong dapat lahat ng mga nilalabas na pondo ninyo may audit at transparency. Nakaya mo ba yon Tambalos? Lalo na't alam ng karamihan na ikaw ang pasimuno ng nakawan sa gobyerno di umano, na kung hindi mo magagawa yon, ang magkaroon ng check and balance sa tulong ng COA, wala kang karapatan na maging presidente. Tama nga naman si Tatay Digong mga kababayan, na magiging kawawa lang ang sambayan ng Pilipino kung puro kayo palabas ng pera na galing sa kaban ng bayan, tapos walang alam ang sambayan ng Pilipino, magiging talunan talaga tayo mga kababayan. Nasabay-sabay natin panoorin itong mabagsik na hamon ni Tatay Digong dito kay Tambalos. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung asking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. Naku po. Is wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano nga si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na. Wala Tatay Digong, sinisigurado ni Romualdez na mababaon kayo. Lalo na si VP Sara dahil alam niya sa sarili niya na malaking tinik ang vice presidente na si Sara Duterte sa presidential election. Kung payagan mo ba na tumakbo ito. Kaya ngayon pa lang ayan, ina-under na ang mga House of Crocs, at gumagawa ng script sa kung paano nila sirain at bastusin si VP Sara. Ayan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. Parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Correct, Tatay Digong, dapat may transparency report lahat. Clear ang audit ng kaban ng bayan, hindi yung tinatago o walang alam ang taong bayan sa mga pondo na nilalabas nila. O baka naman hindi naman talaga nilalabas, kundi binubulsa nila. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman,
that we all demand that we open the liquidation. Tama. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Napakatalino. Just because you are the keeper of the... Kaya ka napamahal sa taong bayan, Tatay Digong dahil sa pagiging totoo mo, sa pagiging transparent mo sa lahat ng bagay, na walang kakurap-kurap na ginagawa. Pero ngayon ayan, lantaran ang korupsyon sa panahon ni Bungit na sila pa ang nangunguna. Pagdating dito di umano. Na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera Correct. sa Pilipinas. Yan ang tunay na presidente, mga kababayan. Hindi ka mukha ng isa dyan na bali-balita na nga na nagpupulburon na may mga ginagawang anomalya, wapakels, no? Deadma sa mga isyong yun. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money on this? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo ninyo ako. Gaganito makaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko. Correct. Gaganito kaya, you know the history of Davao. Nag-rank 1 ng Davao, mga kababayan, sa pinaka-developed na lugar sa buong Pilipinas. Kung hindi nyo po natatanong. Kayo lahat, you're a living witness. Now, maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Tapos sila pa ang may lakas na loob na kasuhan ka, ginagawa mo lang yun, Tatay Digong, para sa mga taong naniniwala sa'yo, no? Sa mga taga-Davaoenyo. Ang kakapal talaga ng pagmumukha. Na nung ikaw ang presidente nga, ayun, lumiwanag ang mga daan. Wala nang mga adik. Pero ngayon, ayan, naglilipanan na naman sa mga kabi-kabilang kanto under sa administrasyon. Ningag ba? Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Pati Office of the President. How much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours, kayong taga-COA. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin mismo kay Tatay Digong ang kanyang hamon sa mga buwaya na nauupo ngayon, no? Na si Tambalos at ang mga alagad dito na nasa Kongreso. Na baka mag-ingay na naman yan sila, Tatay Digong, dahil sa winika mo. At iipitin na naman kayo sa mga hearing na scripted na ginagawa nila. Pero bago po ang lahat, mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari, mga kababayan, no skip ads po tayo dahil malaking tulong po ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw, mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Congressman Rodante Marcoleta. Ang tanong, tatakbo ba siyang senador next year? At kung tatakbo siya, mananalo ba siya? Bubutuhan ba siya ng taong bayan? Okay, ito, may napanood akong interview ng SMNI kay Kong Marcoleta at yan ang tinanong. At ito, pakinggan natin yung pahiwatig niya na
kung kagustuhan ng taong bayan at itinulak ako ng aking kapwa kongresista na papalaot ako sa Senado, why not? Pakinggan natin ito. Kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawa nila ito. Di ba? At saka malaki ang kumpiyansa namin sa inyo, Congressman Marcoleta, na ikaw ay isa sa magdadala ng good governance sa ating bansa at hindi ka magiging kamukha ng mga crocodiles. Klaro na, although hindi pa sigurado kung, if. Kasi marami ang bumilib. Isa na ako bumilib kay Kong Marcoleta, yung paninindigan niya sa tama, sa katwiran dito sa House of Representatives. Yun pa, nung mga unang hearing, iba't ibang kaso, napabilib na ako ng gusto dito kay Kong Marcoleta. Kahit nung panahon pa ni PRRD, yung pagdinig sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, nako, ang galing niyang magtanong. Kaya niyang palabasin yung katotohanan. At may interview dyan, nag-usap si PRRD at si Kong Marcoleta. Believe na believe. I'm so much impressed, sabi ni PRRD kay Kong Marcoleta. You are one of a kind. Kaya dapat tumakbo kang senador. Kaya, tumakbo siya noong 2022. But nung malapit ng election, biglang nag-back out. So, ano kaya ngayong 2025? Tatakbo na ba siya? Ito na ba yung right timing? Sana. Ano sa tingin nyo? Bobotohan niyo ba? No questions added yun, General Macanas. Talagang iboboto namin yan. Si Congressman Marcoleta. Aba, hindi lang iboboto, ipapanalo pa namin yan. Panigurado yun. Ang daming ang mga taga-suporta ng mga Duterte ang gustong-gusto ito na maluklok sa pagkasenado. So ako, personally, gustong-gusto kong tatakbong senador si Congressman Marcoleta. Lalo na kung maisama siya sa slate o line-up ng mga Duterte. Okay, so, ito, mayroon akong kaibigan, si Chris Torres. Sabi niya, nagpadala siya sa akin ng listahan. Sir, ito na ba ang senatorial bets na ng maisog? Final na ba ito o tentative pa lang? Maisog, yun na, yung mga Duterte. So, sabi ko, pag-aralan ko. So, tinignan ko yung listahan. Ito yung listahan nila. Hakbang Maisog, PS. Okay, so senatorial bets. Si PRRD, si Senator Bato, si Senator Bongo, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, apat na, no? Si Attorney Vic Rodriguez, 5. Pang-anim, si Mayor Benji Magalong. Pang-pito, si Attorney Trixie Angeles. Pang-8, si dating DOTR Secretary Arthur Tugadi. Pang-9, si Professor Malo Tikia. Pang-10, si Ted Filon. Pang-11, si Mayor Basti Duterte. Pang-12, si Jimmy Bundok. Ito yung naipost ng Hakbang Maisog PS 2025 senatorial bets. So, ang tanong is, final na ba ito? Please comment kung final na ba ito. I'm not sure. Ako, ang isinagot ko sa kaibigan ko is, parang hindi pa final. Not unless na
manggaling mismo sa bunganga ni PRRD or Senator Bato, Senator Bongo, kung sila ang magsabi nito na yan na ang bet, Duterte o Maisog bet, yun na yun. Kaya lang ito, post lang kasi ng Hakbang Maisog. So, I'm not sure. Kaya lang, kung kilatisin natin is winnable si PRRD, Bato, Bongo. Si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, tatakbo kayang senador, I'm not sure. Winnable ba? Maybe, yes, winnable. Ito si Attorney Vic Rodriguez. Nako, kung tatakbo siya, nasa top 1, 2, and 3 siya sa balota ko. Kung tatakbo, but I'm not sure. Kailangan natin ng ganitong leaders. Itong kagaya ni Attorney Vic Rodriguez. At tinanong ako ng isa kong kaibigan o mag-anak, tatakbo ba siyang senador? Si Attorney Vic. Sabi ko, I'm not sure. Wala akong naririnig. Ito, Mayor Benji Magalong. Ito, yung mga, talagang, mga men of integrity and character. Ito ang mga, Ted Filon. Wow. Ito. Bobotohan nyo ba si Ted Filon? Yan, si Mayor Baste. So, kapansin-pansin, wala dito si Congressman Marcoleta. Kaya, sana, hindi pa final ito na listahan. At sana, tatakbo si Congressman Marcoleta. Kailangan natin ng kagaya ni Marcoleta. Ito, Marcoleta, Ted Filon, Benji Magalong, Attorney Vic. Ito, yung mga baguhan ba? Kasi doon sa kabila, yung alyansa, yung Marcos Admin Slate, tinawag sila ng mga recycled figures. Tinawag ng Makabayan Black. Recycled, mga members of political dynasties na ang loyalty nila hindi sa taong bayan. Yun ang bansag sa mga So, yung manababasa kong comments, mga kaibigan ko, gusto nila ng new blood. Okay, ito si Attorney Vic Rodriguez. Hindi pa siya, first time niyang pumalaot sa politika kung sakali. And by the way, yung libro niya, nako, may kaibigan, di ba, nagbakasyon ako. Nagkita kami sa isa kong kaibigan na nakabili ng libro. Sabi na, General, pwede bang humingi ng tulong? Yes, ano yun? Nakabili ako ng libro ni Attorney Vic. Pwede bang dalhin mo itong libro ko kay Attorney Vic at palagyan ng dedication? Kasi nalaman niya na yung Kingmaker book, personal si Attorney Vic na nagpadala sa akin ng libro. Hindi naman ako humingi. Nalaman ko na lang na gusto niya makuha yung address ko at padala na ko ng libro at pinadalaan. Tapos nabigla ko, may personal dedication. Sabi niya, to General Johnny Macanas, you have long been retired. But sa ginagawa mo ngayon is you're still serving the people in the nation, yung mga vlog mo, na-share, widely circulated. Ganun pag